Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Ika-siyam at huling simbang gabi sa ating simbahang Katoliko. Ipagkaloob nawa ng Panginoon, Yesus, ang matagal ng minimithi ng iyong puso, lalo na yaong mga makakatulong sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. So yun po ang mensahe natin na kung saan ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan ang pinaka mensahe sa araw ng Pasko. At itong si Zacarias na kung saan ay nanganak na nga itong si Elizabeth, di ba, kung nasusundan niyo yung kwento, sobrang tuwa, sobrang kagalakan dahil nga sa tagal na hinihingi nila yung kanilang minimithi, di ba, sa tagal ng kanilang pangarap na magkaanak, ay finally ito na nga ibinigay niya. Kaya sabi sa Lucas chapter 1 verse 68, si Zacarias na ama ng bata ay puspos ng Espiritu Santo at nagpapahayag ng mensahe. Sabi niya, guys, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. So, di ba? Sobrang tuwa niya dahil nga sa tagal ng panahon din. Sa tagal ng hinihintay ng mga Hudyo nung panahon na yun na dumating na. Di ba? Ang Panginoong Yesus, ang Mesiyas, ay finally na nga, ito na nga, ay sa sobrang tuwa na sabi niyang purihin, pinuri na niya ang Panginoong Diyos. Dahil nga hindi na sila pinabayaan at narito na nga. So, alam naman natin, guys, itong unang araw ng simbang gabi hanggang dun sa pangasyam, itong huling simbang gabi, ay nalaman natin yung iba't ibang kwento mula dito kay Mama Mary, kay San Jose, kay Elizabeth, at dito nga kay Zacarias. Pero kung isa-summarize natin, guys, ay nasa tatlong pahayag lang ang umiikot yung kwento. So una yung pangarap, di ba? Una, si Mama Mary, pangarap lang niya ay may ikasal dito kay San Jose, di ba? Subalit nag-iba dahil iba yung pangarap ng Diyos. Kasi nga minsan, di ba, mayroon tayong pangarap na hindi natutupad. Meron tayong pangarap na gusto at hindi natin nakakamit. Dahil nga baka iba ang pangarap ng Diyos. Kaya nga itong si Mama Mary, di ba? Ang kanyang pangarap ay magkapamilya lang, mag-aasawa sila ikakasal sila ni Jose, pero hindi nga nangyari. Bagamat gusto nga ni Jose na hiwalayan sa, pero dahil sabi ng anghel, wag, dahil yan ay lalang ng Espiritu Santo at yan ay tatawagin kataas-taasang anak ng Diyos. Diba? Ang ating Panginoong Yesus. So, ang pangarap ni Maria ay gusto lang makabuo ng pamilya. Pero yun na nga, ibang pamilya pala ang gusto ni Lord dahil nga yung talagang pamilya ng buong sangkatauhan ang kanyang magiging role. Diba? So, ang mga bagay na ina-achieve din natin, minsan nangangarap tayo sa buhay. Iba guys, una, makapagtapos ng pag-aaral. Minsan di natin natatapos sa maraming kadahilanan. Minsan financial, o kaya naman nag-asawa kang bigla, o kaya naman may pangarap ka na magandang trabaho, hindi mo nakukuha. Pangarap mo mag-travel, di ba? Una sa Asia, sa Europe, sa Holy Land, pero hindi natutupad dahil nga baka hindi pa panahon, di ba? Kaya nga ang hirap, di ba? Pagka ang tao ay walang pangarap. Bagamat may pangarap ka na nga, minsan hindi pa natutupad. Paano pag wala ka pang pangarap sa buhay? Ibig sabihin, wala kang direksyon. At yung pangalawa, guys, minsan nga ang pangarap natin ay hindi na natutupad dahil nga para mas nakakabuti sa atin yung ibibigay ni Lord. At alam naman natin
the best yan, di ba? Kaya lahat ay hindi natin nakukuha. Dahil minsan ba kayo pangarap natin ay ikakapahamak ka lang natin. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng kotse, hindi ka naman marunong mag-drive, di ba? O wala ka pa naman ng lisensya. So maraming bagay pa na mga pangarap natin na hindi rin na natutupad. At ang panghuli itong papuri, di ba? Papuri ni Zacarias dahil nga matagal na pangarap din niyang magkaanak. Subalit, nung binigay ng Diyos, talagang una, di ba? Nung sinabi ng anghel, nagduda pa siya, guys. Sa tagal na hinihintay niyang kanyang dasal, nagduda pa. Pero sa huli, di ba? Naniwala na siya. Doon siya nagsalita. Kaya pinuri niya ang Diyos. Dahil sa kanyang grasyang natanggap. Pero ang problema, guys, di ba? Napakahirap magpuri pag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. Madali lang yung magpuri. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng grasya, yung blessing, di ba? Tinaasan ka ng sahod, di ba? Biglang kumita yung negosyo mo, di ba? Malusog ang pamilya mo, maayos ang financial mo, hindi kayo nagugutom. Napakasarap magpasalamat dahil nga maganda ang estado o sitwasyon ng ating buhay. Pero pagka nasa matinding pagsubok tayo, guys, halimbawa, di ba? Malubha na ang karamdaman mo, hindi lagi natin pinagdarasal dito, o sa isa sa pamilya mo, o na-bankrupt ka, o kaya naman namatayin ka pa ng mahal sa buhay, at parang minsan ayaw mo na rin magsimba, di ba? Parang nagtatampo na tayo dahil parang hindi tayo pinakikinggan ni Lord, di ba? Dahil nga hindi natin na gusto yung ating sitwasyon, kaya kinakalimot na natin yung pagdarasal o yung Diyos. Pero pag may pananampalataya ka, ano man ang yung sitwasyon sa buhay, ay tsak yun, magpupuri ka pa rin. Magpapasalamat ka pa rin dahil nga sa tindi o sa tibay ng pananampalataya mo, masayaman, malungkot, sagana, o kapos, ay dapat kang magpasalamat. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa financial, at sa kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, pagkakalib sa iyo sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa mga kapatid namin nanonood sa aking vlog. Ipuin niyo po ang kanilang mga karamdaman. Tanggalin, Lord. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagkumbaba para sa kanilang pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iniisip pa, Lord, paano itatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. God all be the glory. Siya nga na Jesus Santo. Thank you very much.